Resty, sa ngayon makikita pa rin sa buong Sorsogon ang matinding epekto ng Bagyong Uwan. Marami bang mga sinirang bahay dyan sa inyong lugar? Yes, Monica, patuloy ang pagbangon ng lalawigan ng Sorsogon matapos ang panalasa ng Bagyong Uwan. Bagaman lumakas ang hangin at ulan, naging mabilis naman ang paghupa ng tubig sa mga bahay at kalsada. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaranas ng storm surge ang ilang bahagi ng Bacon District habang nagtaas din ang tubig sa mga kalsada sa iba pang lugar. Gayunman, agad naman itong bumaba paghinto ng ulan. Maagang nagsagawa ng preemptive evacuation ang pamahalaang panglalawigan kung saan mahigit 140,000 individual ang nailikas mula sa mga baybaying barangay simula pa noong Sabado. Pagsapit ng linggo ng hapon, passable na ang lahat ng major roads sa Sorsogon maliban sa ilang interior roads na may clearing operation. Para sa mga bahaging binaha o tinaasan ng tubig. Lahat ng mga roads within the province of Sorsogon is passable. Doon po sa may mga nagtaas sa mga pagtubig, sa mga spillway, meron naman silang mga alternate road. At the same time, pwede naman daanan. The only problem is yung may mga matataas na flow ng water, yung current, but may mga alternative roads sila. Kaya wala po kaming na-isolate. Nagkaroon din ng power interruption sa ilang lugar dahil sa safety shutdown ng NGCP, ngunit muli nang naibalik ang supply ng kuryente sa mga prioridad na pasilidad gaya ng mga ospital, negosyo at gobyernong offices. Inaasahang fully restored na ang power sa buong lalawigan sa loob ng magdamag. Bago pa man tumama ang bagyo, nagpreposisyon na ng food packs ang provincial government sa mga evacuation center. At matapos ang bagyo, nagpatupad ng immediate recovery program ang pamahalaan para sa mga nasirang kabuhayan. Maraming salamat, Resty Gosmo, live mula sa Sorsogon City.